Good morning. Welcome to AXA Philippines. Welcome to Phoenix Diamond Branch. Okay, so paano ba ang gagawin para makakuha ka ng recruits? Okay, so para makakuha ka ng recruits, kailangan mong gawin ay prospecting. So ito yung laging unang-unang kailangan, ang prospecting. So ano ba yung prospecting? Ang prospecting, ito yung paghahanap ng nararapat na tao para sa iyo. So dito sa AXA Philippines, gugustuhin mo talaga na makapag-recruit ka, ma-share mo tong business na to, itong novel profession, novel career sa mas maraming tao kasi sa recruitment pa lang ay nakakayaman na. Bakit? Kasi kung ikaw ay financial advisor at nag-recruit ka ng another financial advisors, ay meron kang 17.5% override commission in 1 year sa lahat ng benta ng mga financial advisors na ni-recruit mo. So imagine, passive income na yon. Hindi naman ikaw ang nagbebenta, hindi naman ikaw ang nagsisecure ng lives, kundi sila. Another, pag nag-recruit ka naman ng unit head, ay may 10,000 ka sa bawat unit heads or associate unit heads or manager na marirecruit mo. So imagine, kunyari, 5 ang nire-recruit mo every month. So may 50,000 ka each month. So kung ikaw naman ay unit heads manager or associate unit heads at ikaw ay of course, kailangan mo mag-recruit ng financial advisors kasi yun ang unang-una mong trabaho or sa negosyong ito, meron kang override commission sa lahat ng mga benta nila. So override commission sa passive income din to. Sila ang nagbenta pero may override commissions ka. And then pag nag-recruit ka rin ng another manager, ay may 10,000 each ka rin. So ayun, kung 5 ang nire-recruit mo every month, so may 50,000 ka kasi 10,000 each nga. So paano ba yung pagpa-prospect para maka-recruit tayo ng financial advisors and unit heads para makapagsama tayo, para makapag-invite tayo sa AXA Discovery Day or ADD. Ayan, so unang-una para makapag-recruit ka, kailangan mo mag-prospect. So ano ba ang mga gagawin mo? Pwede ito sa mga kakilala mo at sa mga hindi mo kakilala. Mas effective siya, I think, sa mga hindi mo kakilala. Siyempre, ano yun, hindi ka pa nila talaga kakilala, di ba? Sabi nga nila, pag daw kakilala, parang ayaw ka nilang basta magtatagumpay. Ewan ko kung totoo ayaw, kung makaka-relate kayo. Pero ito siya, ang prospecting ay ginagawa siya, syempre, pag wala kang kinakausap, wala kang marirecruit. So may tamang paraan din sa pagpo-prospect. Una, pwede kang mag-post sa mga FB groups ng hiring, kahit maikli lang na post about hiring. Kaya mag-post ka lang doon everyday, mga 20 FB groups everyday. Everyday 20, sa 20 FB groups mag-post ka everyday, consistent dapat yun. Huwag mo nang dadamihan para hindi ka naman mailimit. Ayan. And then sa mga social media accounts, pwede rin sa mga LinkedIn, Twitter, Instagram, at kahit mismo sa Facebook mo, pwedeng-pwede kang mag-post. Mag-post ka lang lagi ng hiring, lalo na po sa mga FB groups na ang dami-daming members na kaya kailangan mo mag-join muna sa mga FB groups para ikaw ay makapag-recruit. So iyon yung mga kailangan mong gawin kasi pag wala ka naman sa FB groups, hindi ka rin makaka-join. So kailangan mo mag-join dun sa mga hiring na FB groups. Yun ang kailangan mong gawin. And then second, pwede ka rin naman na i-phishing. Yung pangalawa yung phishing. Pwede kang mag-phishing na magsesend ka ng about dito sa AXA, dito sa about sa business na to, dun sa mga kakilala mo or kahit sa hindi mo kakilala. So yung phishing na to ay very effective siya. Kunyari sa mga nag-boost na ibang tao or ibang company na about sa hiring nila, i-PPM mo yon isa-isa. Again, mga may limit yon, mga 20 lang a day. So consistent, i-PPM mo sila about sa hiring mo. O ako, ang ginagawa ko, hi. Pag meron akong sa mga hindi gusto kong i-recruit, hi lang muna. 20 a day, 20 persons a day. And then, hindi naman lahat nila mababasa yun kasi nasa filtered message. And then yun, pag nag-message, doon ko pa lang isesend yung about dito sa business na ito. And then yun, ganun ang mga gagawin. So iba, ang ginagawa dahil nga nag-post ka sa FB groups, magme-message sila sa iyo na interested dun sa post mo or i-message ka nila. So yun, dun na magsisimula lahat-lahat ng mga kaganapan. So yun yung mga kailangan mo sa pagpo-prospect. So yun, pag nag-message na sila, isend mo yung details and then mas maganda na patawag ang gagawin mo. Sasabihin mo na taga saan ka, ayun, and ilang taon na, anong pinagkakaabalahan, then patawag na. So yun muna, prospecting ay napakahalaga. Ngayon, ang kagandahan nito, kahit nasaan ka man, nasa bahay ka o kung ano man ginagawa mo, maaabot mo
ang buong Pilipinas, actually kahit nga sa ibang bansa pa. Yun yung power ng ating modern world, ng ating digital world. So yun, kailangan ng prospecting and dapat consistent siya. And yun, hindi mo pa kailangan ibigay lahat ng details na ipapaliwanag mo na pushy ka. Yun, pushy hindi pusher. Kailangan talaga invite mo sa AXA Discovery Day or ADD. Ayan, kasi doon nila marirealize yung kagandahan ng pagpasok dito sa negosyong ito. So again, good luck and God bless. Prospecting yung unang-unang ginagawa para makarecruit. Kasi pag hindi mo to nagawa ng consistently at maling technique ang ginawa mo, ay hindi ka talaga makaka-recruit. So ito ay tips lamang para tayo ay makarecruit. Ayan, so pwede mong sabihin, yun sa susunod kong video babanggitin ko naman yung ano na ang sasabihin mo kapag mismong may client, meron ka na palang recruit. Ayan, so God bless.